So, eto na nga. Pagkatapos ng higit isang taong pamamalagi ko sa Pilipinas, ito na ang takdang panahon para tuluyang lisanin ang bansang ito. Ang dami man kasing korap dito sa Pilipinas, so paano ka magsisustay ng matagal, di ba? Sabi nga nila, di ba, hindi lahat ng loyal sa bansa nagsisistay at hindi porket nagstay, loyal. Charot lang. Paano ko man kayo ipaprank na mag-abroad na ulit ako kaya nakapag-post na ako kagabi pa. Wala na beso, proceed na tayo sa pagpunta ko sa bansa kung saan maraming maayaw, Vietnam. Hindi ko na masyadong idedetalye yung pagpunta ko kasi paulit-ulit na lang. Biyahe ka mula Pangasinan to Manila, puntang Naiya, magbayad ng travel tax na nanakawin lang din, mag-check-in, daan sa immigration, ganun. Medyo hassle nga lang bumiyahe ngayon kasi sobrang daming tao man. Sa travel tax pa lang na pila, inabot na ako almost 1 hour siguro. Kung pwede nga, di ko na lang bayaran yan eh. Kasi nga, di ba, ikaw na nga magbibigay ng pera sa gobyerno tapos ikaw pa yung mapapagod sa pagbabayad. Natuwa lang ako habang nag-aantay ng boarding kasi ang dami ng charging station dito sa loob ng airport. Ayan nga, ang dami pang bakante. Kaso parang di ko mabuksan tong charge kong phone. Hindi pala akin to. Delayed pala yung flight namin papuntang Ho Chi Minh City, Vietnam. Nasa 30 minutes lang naman. Tapos di na rin ako nag-video-video masyado. Kasi nasa pinakadulo ako ng eroplano sa may gitna pa ng upuan. Ngayon, nakalapag na po kami. Kaya touchdown, Vietnam. Bet ko yung outfit ng mga flight attendant ng Vietjet Air. Naka-short lang sila, diba? Pero dati daw, nakabikini lang mga yan sa domestic flight. Totoo. Nasa Grab na kami ngayon papuntang hotel. Isa lang napansin ko habang nasa biyahe. Apakadaming motorsiklo dito, big. Mas madami pa yata sa populasyon nila. Tapos lahat sila naka-half-faced helmet lang. Wala ka dito makikitang naka-full face. Para iwas siguro sa riding in tandem. Wala ako masyadong dalang cash. Nagpapalit lang ako ng 1,000 pesos sa Forex. Equivalent to 402,000 dong. Kasya na siguro to kasi 100,000 na ang bilangan. Hindi, magwi-withdraw na lang kasi ako sa ATM nila dito via Mastercard. Kasi lugi ka sa conversion kapag magfo-Forex ka. Natry ko na yan sa Thailand, Tapos mostly, cashless naman yung payment sa ibang bansa. Basta meron kang Visa or Mastercard. Puro noodles pala halos mga main dish nila dito. At ang sasarap talaga, punong-puno pa ng sahog. Nasa 39,000 dong lang yan. I-divide mo sa 440 pesos. Murang-mura lang, diba? Madaling araw pala ako lumapag dito sa Vietnam. Isang buong araw akong free, kaya mag-city tour muna tayo. Lakad-lakad lang, ganon. Kasi actually, bukas pa yung start ng itinerary ko na may pupuntahan talaga kaming mga tourist destinations. So, itong first day ko dito, wala pa itong mga plano. Pahinga ko to dapat, kaso sayang man yung oras. Oy, kailangan ko sulitin Ayan, dito sa market nila, madami ding mga tiyanggi-tiyangging madadaanan para ka lang nasa Divisoria, ganon. At marurunong din sila magtagalog, ha? Hello po, kuya. Ano pong hanap ninyo, kuya? Ganon. Ate po ako. And then may nadaanan kaming museum, kaya pumasok na lang kami. 30,000 dong ang bayad. Nasa 70 pesos lang naman, ganon. Kayo na magbasa ng pangalan, kaya ang haba-haba. Di ko alam bigkasin, Ikaw ay tila sining sa museyong dinaloloma. Classic yung itsura sa loob, tapos ang daming nagpipictorial kasi mukha kang nasa palasyo. Pagmasdan nyo na lang yung mga mabibidyohan ko dito, ha? Kasi di ako masyadong marunong mag-describe tsaka mag-explain ng mga history, ganyan. Medyo naboboringan kasi ako, tas hindi ko naman niche yung ganong content. Halangan naman pag-ukrain ko yung mga makikita ko dito, baka sabihin nila binabastos ko yung history nila, May mga caption naman yan lahat na nakalagay na pwede mong basahin kung mahilig ka sa history. Kung anong tawag sa mga ganyan, saan ginamit, kung yan ba ang kauna-unahang ganito ganyan, ganon. Di ko maiwasang pagmasdan ng iyong larawan, pwede bakang makalimutan, ikaw lang ang gustong tignan. Diba museo yung title nun? Kaya magandang background music dito. Hindi na ako masyadong nag-video-video dito. Kasi nga, may isa talaga kaming museum pa na pupuntahan na nasa itinerary ko. Kung saan doon mo daw malalaman yung buong story sa mga pangyayari noong Vietnam War. At medyo naging interesado ako doon kasi sabi nila nakakaiyak daw. Pagkatapos namin sa museum, naglakad naman kami papunta dito sa isang sikat din na papicturan dito sa Ho Chi Minh City. Ito yung French building inspired na mukha ka talagang nasa Europe kapag nagpicture ka dito. Sabi kasi nila, correct me if I
I am wrong ha, French colonized daw noon ang Vietnam. Kaya may mga ganito silang itsura na mga building. Hindi nila sinira, hindi binago, instead maintain nila tapos mas in-enhance pa for tourist attractions. Ganon. Ang ganda talaga dito as in. Isa ito sa pinaka nagustuhan kong napuntahan namin ngayong day 1. Dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. At ayan po pala yung rebulto ni Ho Chi Minh kung saan pinangalan ang city na to. Dati palang Saigon ang tawag sa city na to bago man palitan into Ho Chi Minh. Syempre may history yan pero wala naman na ako pakialam. Napagod na kami sa kalalakad kaya nag-decide po kaming sumakay na lang dito sa City Tour Bus. Actually kasama ito sa City Tour ko bukas ng umaga kaso inavail na lang namin ngayon. 300,000 dong for 4 hours. Nasa 600 plus pesos lang naman, ganun. Iikot nila kayo sa buong city tapos pwede ka namang bumaba kung gusto mong magpa-picture. Tapos sakay ka na lang ulit sa susunod na bus. Ganun. Pero di na lang kami bumaba, nag-video-video na lang ako kasi pagod na rin naman kami kalalakad kanina pa, Diyos ko. May ibibigay na rin pala sa inyong headset dito tapos maririnig nyo yung explanation sa mga madadaanan yung lugar. So ayun lang po, sana na-enjoy ninyo itong city tour natin dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Nakaka-amaze lang kasi bago sa paningin ko lahat ng mga nakikita ko. Kinagabihan, syempre nag-dinner ulit ako ng noodles na ang daming kasamang dahon-dahon kung saan nagsisi ako kung bakit ko pa kinain yung mga dahon-dahon na yan. Pero ang sarap ng noodles nila, ha? Sobrang daming sahog talaga kahit di ka mag-rice nakakabusog. Pag mo lang talaga subukan yung mga dahon-dahon, baka di mo bet yung lasa. So ito na nga, after mag-dinner, nag-ikot-ikot lang kami dito sa likod ng hotel. At nagulantang talaga ako dito sa nightlife nila, B! Walang discreet dito, bulgaran kung bulgaran talaga, para kang nasa Bulgaria. May mga sumasayaw na lalaki at mga babae, tapos sa harap lang talaga ng bar. Kitang-kita sa kalsada. Pero hindi naman sila nakasuot ng daring masyado, ha? Tapos sa loob naman, andun na yung mga sumasayaw na nakatupis lang. Pero kitang-kita mo rin kahit nasa labas ka, Diyos ko. Alam nyo kung sa Pinasiguro to, kailangan mo na magbayad ng entrance fee para lang makakita ka ng mga ganyan na sumasayaw. Di ako masyadong nakapag-video dito kasi di ako prepared tapos medyo nahihiya ako. Baka kasi sitahin ba, gano'n. Pero open naman pala sila kasi may nakikita akong nabibideo ng mga foreigner tapos kumakaway pa talaga sa video yung mga sumasayaw na babae. Kaya normal na talaga sa kanila. Bukod sa mga sumasayaw, may mga pa-live band din pala dito. Ayan pala yung pangalan ng street. Diretso na yan hanggang dulo talaga. Puro sumasayaw. Naglakad-lakad lang naman kami dito, di naman kami nagstay kahit may mga tumatawag sa aming mga waiter kasi nga di kami prepared, may mga bitbit pa akong grocery dito. Napadaan lang talaga kami, yun lang. Dito na po natatapos ang ating first day dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Abangan nyo yung day 2 at i-upload ko din agad kasi nagsi-same day edit talaga ako dito para di ako matambakan. Muli ito po ang inyong Lonely Pill Oliver Castro na nagsasabing no to toxicity, let's make people happy.